Isinailalim na sa digital forensics ng pambansang pulisya ang mga nakalap na ebidensya sa Ateneo de Zamboanga University shooting incident. Ito'y para matukoy ang motibo ng child in conflict with the law. Nasa linya ng telepono si Bea Peniza. Bea? Princess, sinimulan na ng Philippine National Police o PNP ang pagsasagawa ng digital forensics sa mga ebidensyang nakalap kaugnay ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University noong Martes, August 19. Kasama sa sinusuri ng mga investigador ang cellphone at iba pang personal na gamit ng Child in Conflict with the Law o CICL upang matukoy ang mga posibleng dahilan na nagtulak sa kanya na masangkot sa ganitong insidente. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalagang matukoy ang motibo sa likod ng pangyayari upang magabayan ang kasalukuyang investigasyon. PNP is investigating it properly. First is what could the motivation of this minor shoot fellow minor and kill himself afterwards. So merong motivation yun. So we're looking in. Nauna nang binanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga ulat na nagsasaad na nakikita umanong naglalaro ng isang online game ang CICL bago ang insidente. Gayunman, patuloy pa ring bine-verify ng mga otoridad kung may kaugnayan ito sa pangyayari. Bukod sa mga digital evidences, tinitignan na rin ng pulisya ang mga pakikipag-ugnayan ng CICL sa kanyang mga kaibigan, pamilya at mga nakasalumuhang tao upang makabuo ng mas malinaw na larawan ng mga pangyayari bago maganap ang pamamaril. We're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits, no? And we're looking at the physical evidence like the firearms, paano ginamit, paano napunta sa kanya. Those are the things that should be, questions that should be answered based on our theories. Kasabay nito, Princess, patuloy pa rin ang pagsusuri ng mga investigador sa mga physical evidences upang matukoy kung paano nagkaroon ng access ang CICL sa baril at kung may iba pang mahalagang detaling makakatulong sa investigasyon. Samantala, nakatutok ang mga otoridad sa pagtitipon ng mga karagdagan pang impormasyon at ebidensya habang nakipag-ugnayan sa mga guro, magulang at iba pang taong maaaring makatulong sa paglilinaw ng insidente. Yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Bea Peniza ng IBC News para sa 13 na tanghali ng Congress TV. Bea, may nabanggit pa ang ating pambansang pulisya kung kailan nila target mailabas ang final result nitong investigation at kung meron na bang tulong din like psychological services o psychosocial services sa mga batang apektado? Princess, sa ngayon, no, yan yung patuloy na nagiging layunin nitong investigasyon ng PNP, no, at para hindi ma-preemptive yung mga ebidensya o yung mga naging resulta nitong investigasyon ay minabuti muna nilang hindi muna isa publiko itong mga nagiging hakbang nila para malaman yung mga katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito, Princess.